Ang issue nito, kaya dinala dito sa atin, ito. Yan oh, muntik na sumabog oh. Muntik na sumabog yung kapasitor. 4. Ang kwento or yung history nito is underrated ang nilagay. Imbis na tinaasan, binabaan lalo. Ang nilagay is 8,200 na microfarad tapos 80 volts lang. Kung mapapansin nyo ha, hindi iba na yung iba na yung kapasitor nito. For today's video, bali sunod-sunod rin natin. Kakatapos lang natin ng isang Grandmaster. Ito, Grandmaster ulit. Grandmaster na GM1000. Yung may-ari nito is taga, wala, hindi ko na mahanap yung pangalan. Basta taga Taytay Rizal pala. Yung taga Taytay Rizal. Dalawa hindi dinala dito sa akin eh. Itong isa is si 18 ito. Ito si 18 daw to eh. Ayan si 18. Ngayon, i-plus ko na lang sa screen kapag makita ko yung listahan ko. Bihira oh. Shoutout sa may-ari nito ah. And then, maraming salamat dahil pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila kahit malayo. Galing Taytay pa, pumunta pa rito sa may lugar natin sa may Soyo para magpa-repair lang. Ang issue nito, kaya dinala dito sa atin, ito. Yan oh, muntik na sumabog oh. Muntik na sumabog yung kapasitor. 4. Ang kwento or yung history nito ay pina-repair na sa ibang technician. Ang problema is underrated ang nilagay. Imbis na tinaasan, binabaan lalo. Ang nilagay is 8,200 na microfarad tapos 80 volts lang. Kung mapapansin nyo ha, hindi iba na yung iba na yung kapasitor nito. Ang 100 volts yung stock nito eh, 100 volts na 10,000 microfarad. Ito naman bumaba lahat. Ito tapos 80 volts pagputukan nito. Pambira na yan. So yun, bali ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin itong na ito. Bago natin simulan ngayon, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. So ngayon, bali, focus muna tayo dito sa may kapasitor o sa may power supply kasi hindi natin ma-troubleshoot to hanggat di natin na palitan itong mga kapasitor. Palitan muna natin ito. Palitan natin ng 100 by 10,000 microfarad. Yung kapasitor is napalitan na natin. Ang pinalit natin is original ito. Yan, 100 volts by 10,000 microfarad. Yamaha. Okay, dami tayong bisita rito. Taga Bulacan yung mga bisita ko ngayon, mga customer ko. Taga Balagtas, Bulacan, tapos taga din kayo mo to? San Del Monte. Oh, taga San Jose del Monte. Isa taga Balagtas, Bulacan naman to. Mga ang layo-layo ng Bulacan eh, dito pa pinagawa yung mga unit nila. Ayan, bali nagpalit na ako ng kapasitor. Ito. Original yung pinalit natin ha. Yan, ito yung stock na yung pinalitan nila. Ngayon, babalik ko lang muna itong board and then testing natin. Sana yan lang yung problema. And then ito, linisin natin ito, mukhang nabasa. Okay, naibalik ko na yung power supply. Tapos yung mga kalawang dyan, ayun, pinairan natin. Sige, nakalawang na yung parts, parang nabaha. And then ito, naglagay na ako ng speaker. Tapos naka-stereo mode tayo ah. Yung audio source natin ay itong cellphone natin na isa. Ngayon, oh yan. Kaya pala ako naglagay ng kaya pala ako naglagay ng speaker and then audio source kasi tinisting ko na kanina, naging normal naman eh. Yan, naging normal naman oh. Yan. Ngayon, ito volume natin to, volume up natin. Ito channel 1. Ayun lang, wala. Tapos parang may ugong, parang may humming siya. Kaya siguro nadadali yung kapasitor. Kasi ang kwento kasi na may-ari nito, nung una, pumutok din daw yung kapasitor. Ngayon, pinagawa. Ito na naman nangyari ulit. Kaso nga lang, sa pangalawang gawa, supply kasi, hindi talaga pwede yung 80 volts dito. Ngayon, tingnan mo, walang audio yung channel 1. Wala oh. Pero naka-stereo tayo dun ha. Yung channel to may audio. Oh. Kaso sumasabay itong channel 1. Naka-off ito ha. Sumasabay oh.
Oh. May problema. Bali, goods na itong amplifier is walang problema. Goods na ito, goods. Ang problema na lang natin is itong back panel. Dito sa may likod, theory natin kung bakit dalawang channel yung ito wala, tapos dito meron, tapos pag i-volume mo ito, sumasabay yung channel 1. Babaklasin ko muna itong back panel. And then, try natin, sipatin natin, baka may mga kalawang yan dyan, ang bira na yan. Alam ko na kung saan, bakit nagsumasabay yung nandito. Hindi ko pala nailagay yung supply. Hindi ko pala nailagay itong supply dito. Tapos, meron pang isang problema, yung umuugong siya or may humming. Kailangan pala ikabit mo ito. Itong kulay dilaw na to sa ground. Ito, ground to. Itong dilaw, ground. Yan, kailangan. Tapos yung isa, ano pa yung isa, yung kulay dilaw na yan, oh. Puro ground, kailangan may kabit mo siya para mawala yung humming. Kapag hindi yan nakakabit yung ito, kapag nakasalpak itong input buffer papunta dito sa may isang OP amp pa, ay magkakaroon siya ng humming. Ito to, may humming siya. Okay, ngayon normal na ito. Pakita ko sa inyo. Yan. Maswerte tayo at pumutok lang yung kapasitor. Kapasitor lang yung pumutok, tapos yung fuse bumigay. Wala namang ibang tinamaan. Wala naman ibang tinamaan. And then wala pala kaming usapan ni sir dito na magdadagdag tayo ng output eh. 3 pairs lang. Hanggang dyan lang yan. Bahala na ako, mag-request siya na kapag mapanood niya itong video natin, and then mag-request siya na dagdagan natin ng output, saka na lang tayo magdagdag ng output. Sa ngayon, ito lang muna. Ito, full volume. Pakinggan nyo. Ito channel 1. Ayan, oh. May audio na. Tapos itong channel 2. Hindi na sumasabay, oh. Ano lang yung tugtog natin. Yan, no? Wala na, oh. Oh, wala na yung channel. Hindi na nagkakaroon ng signal to dito. Oh, sabay. Lakas talaga tong Kevlar na to. So, yun lang guys, hanggang dito na lang. Yun lang talaga yung naging problema niya, yung capacitor. Paano kasi nagpalit sila ng capacitor bago nga ang problema, oh. Nakakuan siya, underrated. 80 volts lang yung nilagay, tapos 8,200 microfarad na hindi pwede dito yan para sa 700 sa 70 volts. Yan, 70, ano, 70. Tapos 80 volts lang yung capacitor, hindi pwede yan. Tapos malakas pa naman ito. Lalong puputok talaga yun. Okay, buti walang tinamaan. Kung may tinamaan, edi sasakit yung ulo natin. Ayan lang, bumigay lang yung fuse, tapos capacitor. Okay na, goods na ulit. So ulit. Yun, sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguan pa lang, ha. Medyo bago-baguan lang sa mga master, eh. Kaya grandmaster ito, eh. Wala lang to, tawanan na lang nila ito. Yan, na kapag magpalit kayo ng capacitor, hindi baling tumaas yung value, wag lang bumaba. Lalo sa voltahe, kasi kapag underrated yan, maaaring lulubo, hindi pumutok agad siya. Hindi baling tumaas yung i-drum, wag lang bumaba. Okay? Maraming salamat sir, sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ang isusunod ko na lang is itong C18 yata ito. Ayun, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin always on the go na 24/7. So mga gustong magpa-repair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.